Okay, dito tayo ngayon sa part 2 ng ating podcast na ang ating tinatalakay o ating pinag-uusapan ay gusto kong magnegosyo pero paano? Ngayon ibibigay natin o kaya ay i-share natin, pag-aralan natin ano-ano ang mga tips para sa pagsisimula ng negosyo. Sa part 1 ay ating natakal o kaya ay ating napag-usapan yung isa sa mga tips. Yun nga yung tinatawag na ang iyong personalidad. Kailangan kasi pag nagnegosyo ka ay angkop o kaya ayon sa personalidad mo. Hindi ka pwedeng magtayo ng business na hindi naman yun ang linya mo o kaya ay yung pagkatao mo, yung personalidad mo, di ba? Kung ikaw ay sabi nga marunong magluto, masarap magluto, pwede kang magtayo ng karinderya o kaya ay catering. Yun lang, iayon mo lang yung business mo kung sino ka as a person. Okay? So, itong mga susunod na mga tips ay babanggitin natin, pag-usapan natin para makatulong sa pagtatayo ng negosyo. Pangalawang tips, pagharap sa obligasyon. Sanay ka ba na humarap sa isang matinding obligasyon bilang negosyante? Ang pagnenegosyo kasi ay may kaakibat na obligasyon. Matinding obligasyon ang kakaharapin mo lalo na kung kaumpisa mo pa lang. Kung ikaw ay isang empleyado, ang obligasyon mo lamang ay pumasok ng 9 a.m. o kay mas maaga pa hanggang 5 p.m. at tapusin ang trabaho sa oras na ito. Kapag nag-extend ka ng oras sa opisina, kadalasan ay mayroong tinatawag na overtime pay. Samantala, kaibigan, kung ikaw ay magnenegosyo, ang iyong oras na gugugulin ay mas higit pa sa 8 oras. May iba na mag-uumpisa ng 7 a.m. at matatapos ng 10 p.m. o higit pa. Ganyan katindi kapag ka ikaw ay nagnenegosyo. Walang overtime pay yon. At sa umpisa ay maaring walang sweldo rin. Maraming dapat gawing gaya ng paglalakad ng papeles, pagkausap ng maraming tao, paglalabas ng kapital, siyempre, pag-aayos ng opisina at paghahanap ng mga resources at marami pang iba. Isa lang yan sa mga tips na dapat mong malaman, alamin sa sarili mo bago ka mag-umpisa ng negosyo. Pagharap sa obligasyon. Talagang mayroong obligasyon na hindi mo dapat naiwasan kapag ka ikaw ay magnenegosyo. Ano pa? Yung motivasyon or motivation sa pagnenegosyo. Kailangan ba yon? Kailangan. Ano-ano ba ang rason bakit gusto mong magnegosyo? Meron bang nagtitrigger sa'yo na motivasyon? Karaniwang rason ng mga nagnenegosyo ay kumita ng pera at magkaroon ng financial freedom. Ang iba naman ay para makatulong sa maraming tao at secondary na lang ang pagkita. Yun yung nagiging motivasyon ng iba . Ang iba naman ay dahil gusto lang sumubok magnegosyo para magkaroon ng sapat na karanasan at magtagumpay sa hinaharap. Iyan. Kaya kapag ikaw ay magnenegosyo, kaibigan,
ay mayroon ka ring motibasyon sa sarili. May nagtutulak sa iyo. Bakit ko gagawin ito? Dahil ba sa ito ay kagustuhan ko lang o talagang mayroon ka ring goal o kaya gustong gawin na patunayan sa sarili mo? Yan. Kailangan mayroon kang motivasyon sa sarili. Yan yung isang tip. Kaya kailangan ay kumari magbasa ka ng mga motivation thoughts, mga ganyan, mga motivation quote, kasi nagbibigay yan ng lakas loob sa'yo para gawin mo yung mga bagay na parang imposibleng gawin. Pero magagawa mo yun kung mayroon kang motivation sa sarili mo. Okay? Ano pang tips na ating may paglilingkod? Yung lawak ng experience. Kailangan ba yung lawak ng experience? Siguro yung iba, hindi. Yung iba ay, oo. Gaano ba kalawak ang iyong experience sa dream business mo? Meron na ba? O wala pa? O meron pero kakaunti pa? Mahalagang meron kang sapat na karanasan kasi sa isang negosyo. Bakit? Halimbawa, kung ang pamilya mo ay may bakery business at nakikita mo lagi kung paano ang actual operation nito mula sa pagbili ng ingredients hanggang sa pagbenta sa customer, masasabi mong may experience ka sa ganitong negosyo. Yun pa lang ay makikita mo na mayroon kang malawak na rin experience pagka nakikita mo yung complete operation ng isang pagnenegosyo. Katulad lang nga yung bakery business, di ba? Ang iba naman ay namamasukan ng matagal bilang empleyado sa isang restaurant at siya ay nag-umpisa sa mababang posisyon hanggang natutunan ang overall operation pati ang pagmamanage ng tao. Ang mga taon na inilaan dito ang iyong experience sa restaurant business. Kaya kapag ikaw ay magnegosyo ng restaurant o anumang business, mahalaga din kasi na mayroon kang malawak na kaalaman o karanasan. Kung hindi man, ay mayroon ka talagang idea o kahit mayroon kang konting kaalaman dyan at i-develop mo na lang yan sa sarili mo. Pero advantage na kapag mayroon kang karanasan mula umpisa hanggang sa ito ay lumawak o lumago na. O eto pa, kung ang tinapos mo ay accountancy at ikaw ay naging practicing accountant sa matagal na panahon, maaari kang magtayo ng isang accounting firm dahil ikaw ay may sapat na experience dito. Tingnan mo, mahalaga talaga yung experience. Subalit, kaibigan, kung ikaw ay magtatayo ng isang maliit na gasolinahan at sasabihin mong may experience ka na sa negosyong gasolina dahil halos araw-araw kang nagpapagasolina, ito ay hindi matatawag na tamang basihan ng experience. Gayon din, kung magtatayo ka ng fast food dahil lagi kang kumakain sa fast food bilang experience, ay hindi rin sapat na dahilan ng pagkakaroon ng experience para sa ganitong negosyo. Kaya kailangan ay ibabagay natin yung ating isipa o yung ating layunin sa pagtatayo ng negosyo, yung experience. Kailangan tamang experience din, hindi yung katulad nga lagi ka lang naggagasolina, pumupunta sa gasolinahan, gusto mo nang magtayo ng gasolinahan. Hindi yun. Kasi iba yung consumer at saka doon sa producer o kaya yung nagse-service. Diba?
O, ito pa, extending hours of work. Kailangan ang isang nagnenegosyo, meron siyang ganito. Handa ka bang magpuyat at magtrabaho ng buong linggo kung kinakailangan? Yan ang dapat ding malaman sa sarili mo. Sa halimbawa itong si Karen, gustong-gustong magnegosyo. Tuwing bibigyan mo ng business tip na tungkol sa rendering or more time for her business, ang sagot niya lagi ay kung paano naman ang iba pa niyang mga schedule na nakalaan sa sarili, gaya ng paglalaba, pagtulog, pagbabasa na naka-fix na sa kanyang schedule. Ano ang result? Ang resulta, ilang taon na ang lumipas, hindi pa rin niya nauumpisahan ang dream business niya. Yan ang nangyayari. Mayroong hadlang kaagad. Kasi nga, ay iniisip na niya yung mga dati niyang ginagawa. Kasi nga, hindi niya maibigay yung time niya doon sa magiging dream business niya. Hindi niya may extend, hindi niya talagang maibigay yung ibang oras doon sa kanyang binabalak na negosyo. Kapag nagdesisyon ka kasing magkaroon ng sariling negosyo, kaibigan, kailangang handa kang magbuhos ng iyong oras dito. Walang pinipiling araw o oras except on Sunday o ang araw ng pagsamba. Para makapagtrabaho, kadalasan ay napapanaginipan mo pa ito at dala-dala hanggang sa paggising mo. Totoo yan. Ganyan ang pagnenegosyo. Kailangan ibigay mo, ibuhos mo ang oras mo para sa iyong business. Kasi dyan, nakasalalay din ang kinabukasan ng iyong pinapangarap na negosyo. Ano pa yung mga tips na kailangan nating malaman o mapag-usapan sa podcast na ito, sa part 2 na ito? Yung handa sa posibleng pagkalugi. Iyon nga Handa ka ba kung sakaling malugi ang negosyo mo at maglaho ang puhunan? Yun yung tanong na kailangan mo ring sagutin sa sarili mo bago mo ito umpisahan. Ang sabi nga ay almost of the time, ang mga nagnenegosyo ay failure sa una, pangalawa, pang-10 beses o higit pa. Bukod sa pagkalugi, marami pa itong kasamang pagsubok. Kailangang maging handa ka sa ganitong pagkakataon at may sapat na tatag ng loob para bumangon muli. Kaya kailangan ay pag-aralan mo yun. Hindi lang physical, pati emotional, spiritual. Handa ka ba na humarap sa isang negosyo? Katulad nito, in the training company that I started, sabi, I failed 11 or 13 times. Itong example ito, bago ito nagtagumpay. Ilang taon, ilang puhunan at napakaraming pag-aaral ang aking ginugol, sabi nito, ay para lamang malugi at maging failure sa bawat attempt ko sa maging successful na ito. Yun nga Ang sabi kailangan pa bang mag-fail ka ng ilang beses? Yung iba, swerte na lang. Unang pasok pa lang ay nag-click ka agad yung kanilang negosyo. Pero in reality, sa totoong buhay, minsan hindi ganon. Una, pangalawa, tatlo, hanggang 10, hanggang higit pa nga failed. Hindi maging successful na business. Kailangan ay meron kang handa
No? Handa yung iyong sarili, handa ka sa posibleng pangyayari sa iyong magiging negosyo. Inumpisahan ko, sabi nga ito inumpisahan ko, sabi ng isang halimbawa natin, magtayo ng negosyo noong 1914 halimbawa, hanggang sa pagdaan ng maraming taon at maraming beses na pagkabagsak ng iba't ibang negosyo. Noong 2023 o 2023, ang sabi, I finally perfect that craft. So ilang taon? 1994 to 2003. Ang training business na itinayo ko ng 2003 ay higit isang dekada na, at masasabi kong ito ay successful dahil matatag pa rin ito hanggang sa kasalukuyan. Kung first time mong magnegosyo, kaibigan, gaya ng marami mong nakikita, you can hope for the best but prepared for the worst. Totoo yan. Ang failure ay hindi nangangahulugan namang katapusan na ng lahat, kundi ito ay lesson sa'yo na magbibigay ng sapat na kaalaman at skills upang magtagumpay balang araw sa negosyo. Tama yan. Yung pagka-failure ay hindi yun ang katapusan. Para huminto na at huwag nang magpatuloy sa pinapangarap mo. Okay? So yan yung ating maibigay na tips ngayon sa part 2 ng ating pinag-uusapan na gusto kong magnegosyo pero paano? Okay? So sa part 3 ay maririnig natin o kaya ay pag-uusapan natin ano ba yung iba pang mga tips para sa ganoon ay mapaghandaan natin yung ating itatayong mga negosyo. Okay? Kung bago ka pa lang dito sa channel na ito, Your IT Solution, ay nakikisuyo ako, paki-subscribe na para marinig natin, mapanood natin yung iba pang mga video na may i-upload dito sa channel na ito. I-click nyo na yung like, share, and notification bell button. Okay? See you in the next video. Bye-bye.